Ang aklat ni Tobot sa Lumang Tipan ay nagsasalaysay ng kwento kung paano nakasama ni San Rafael Arcangel si Tobias sa kanyang paglalakbay papunta at pabalik mula sa kasalukuyang Iran. Siya ay nagsilbing tagapagbantay ni Tobias, pinuprotektahan siya sa mapanganib na paglalakbay, pinagaling ang kanyang amang si Tobot mula sa pagkabulag, at ipinakilala siya sa kanyang asawang si Sarah. Nangyari ito isang hapon. Ang ama ni Tobias na si Tobot ay natutulog sa hardin sa ilalim ng puno ng igus. Isang maya ang lumapag sa kanyang pisngi at tinuka ang kanyang mga natutulog na mata. Marahil inakala ng ibon na ito ay isang kakaibang prutas. Sino ang nakakaalam? Sa simula, namula ang mga mata ng matanda at namaga dahil sa lagnat. Ngunit habang nawawala ang pamamaga, ganoon din ang kanyang paningin. Sa loob ng isang linggo, nabulag ang kawawang matanda. Pinanood ni Tobias ang kanyang ama na natitisad mula sa isang silid patungo sa isa pa, nagmumurmurang parang baliw. Hinangad niya na sana'y makakita ang kanyang ama. Ngunit lagi siyang pinapagalitan ng kanyang ina para magtrabaho. Ngayon nabulag na ang kanyang ama, bawat sentimo ay mahalaga at mas mahirap makuha. Sa paglipas ng mga araw, ang pamilya ay naging mas mahirap pa sa sisidlan ng daga. Sa kabutihang palad, naalala ni Tobot na maraming taon na ang nakalipas. Nagpahiram siya ng pera sa isang matandang kaibigan na nakatira sa Media, isang lungsod sa Persia. Kaya't napagpasyahan niyang ipadala si Tobias upang kunin ang pera. Nang hapon iyon, pumunta si Tobias sa palengke upang maghanap ng gabay. Ang mahabang paglalakbay sa kabila ng malawak na mga disyerto at mga bulubundukin ay magiging mapanganib. Nagsimulang magtanong si Tobias kung sino ang pwedeng sumama sa kanya ngunit umiiwas ang mga tribo. Narinig nila ang tungkol sa pagkabulag ni Tobot at, sa pagiging mapamahiin, natatakot na baka mahawa sila sa sakit. Sa huli, isang taong hindi niya kilala, isang nag-iisang tribo na nakaupo sa tabi ng pader ng nayon, ang nakakuha ng pansin ni Tobias. Ang pangalan ko ay Rafael, at sasamahan kita, sagot ng estranghero na tumayo. Siya ay matangkad at, hindi tulad ng mga lokal na kalalakihan, ay may blondeng buhok. Kinabukasan, nagsimula sa kanilang paglalakbay sina Tobias at Rafael na sinamahan ng aso ni Tobias na si Hera. Araw-araw nilang nilalakad ang mga sinaunang landas at sa gabi, maghahanap sila ng lugar na matutulugan sa ilalim ng mga bituin. Si Hera ay tumatakbo ng mauna, hinahabol ang mga kuneho o tumatahol sa mga uwak. Isang gabi, narating nila ang gilid ng isang malaking ilog. Ito ang ilog Tigris at bukas kailangan natin itong tawirin, sabi ni Rafael, na tumingin sa kanyang batang kasama. Habang sumisikat ang araw sa umaga, pinangunahan ni Rafael ang paglalakad sa madilim na tubig, mabilis na naglakad pasulong. Sumunod si Tobias sa likuran niya, gamit ang isang malaking tungkod para matulungan siyang magbalanse. Ngunit lumalim ang ilog at natakot si Tobias na baka siya'y malunod. Nang tila malapit na silang makarating sa kabilang panig, naramdaman ni Tobias na may tumulak sa kanyang mga binti at sa isang iglap siya'y nahulog sa tubig, kamakaway ang kanyang mga kamay nang walang kontrol. Tulong! Sigaw niya, ngunit si Rafael ay nanatiling nakatayo at nagmamasid. Sinubukan ni Tobias na tumayo ngunit habang ginagawa niya ito, isang malaking isda ang lumitaw. Ang malaki nitong bibig ay nakabukas na parang lulunukin siya. Gamitin mo ang iyong tungkod, sigaw ni Rafael. Kaya, itinaas ni Tobias ang kanyang tungkod at pinalo ang isda ng malakas hanggat kaya niya. Nang hindi nag-iisip, tumalon siya sa tinamaan na nilalang at sinimulang hilahin ito papunta sa malayong pampang. Humiga si Tobias doon, hingal, kasama ang patay na isda sa tabi niya. Si Rafael ay matiyagang naghihintay para sa kanyang batang kaibigan na makarecover. Si Tobias ay humihingal at pagkatapos ay nagpumilit tumayo. Hinarap niya si Rafael ng may galit, "Ikaw ang dapat nag-aalaga sa akin." Sigaw niya, "Pero ano ba ang problema?
Nahulog ka lang, tugon ni Raphael, tinuturo ang isda. Tumingin si Tobias pababa at nagulat nang makita na ang inakala niyang malaking huli ay kasing laki lang ng mga isdang binibili ng kanyang ina sa tabing dagat. Naupo si Raphael at ipinakita sa kanya kung paano tanggalin ang lamang loob ng isda at linisin ito. Inilalagay ang mga mata at kaliskis ng isda sa isang maliit na metal na kahon na dala niya. Kakailanganin natin ito, sabi niya, habang nagpapakulo ng maliit na apoy. Nanginginig si Tobias hanggang sa ang init ng apoy ay nagpainit sa kanya. Nag-usok ang kanyang mga damit habang ito'y natutuyo. Pagkatapos ng araw na iyon, dumating sila sa media at sinuwerte na makahanap ng magandang matutuluyan. Agad-agad, pumunta si Raphael upang bawiin ang utang kay Tobot. Samantala, si Tobias ay nakaupo sa labas sa ilalim ng araw at pinanood ang mga tao sa bayan na abala sa kanilang mga gawain. Isang dalaga na halos kasing edad niya, na nagngangalang Sara, ang nakakuha ng kanyang atensyon at di nagtagal sila'y nag-uusap. Pagbalik ni Raphael, si Tobias ay lubusang na in love. Si Raphael at Tobias ay nanatili sa media ng ilang buwan, sapat na upang ligawan at pakasalan ni Tobias si Sara. Siya ay labis na nagalak ngunit si Sara ay lumapit kay Raphael at ikinumpisal ang kanyang kwento. Isang kakilakilabot na demonyo na tinatawag na Asmodeus ang umibig sa kanya at, dahil dito, ay nanumpang papatayin ang sinumang lalaki na kanyang mapapangasawa. May 6 na sariwang puntod na ang nasa libingan ng bayan. Ang demonyo ay naglalakad sa labas ng kanyang bahay gabi-gabi, baluktot sa selos. Kaya't sinabi ni Raphael kina Sara at Tobias na dapat nilang buksan ang metal na kahon at sunugin ang lamang loob ng isda kapag sila ay nag-iisa. Naghintay sila hanggang ang buwan ay mataas na at ang bayan ay madilim, maliban sa pilak na liwanag ng mga bituin. Nag-iisa sa bahay ni Sara. Naririnig nila ang mabagal at mababang paghinga ng demonyo habang naglalakad ito sa labas ng pinto. Ito ay naghahanap ng paraan upang makapasok. Tumahol si Hera habang sinusunog nila ang lamang loob sa ibabaw ng kandila. Napuno ng kakaibang usok ang silid, at nang maamoy ni Asmodeus ang usok sa mga bintana, bigla siyang natigil at huminga ng malalim sa baho ng isda. Dahil dito, siya ay tila nagyelo at pagkatapos ang kanyang katawan ay nagsimulang lumiit, hanggang sa siya ay naging alikabok na lamang sa hangin. Pagkalipas ng maraming buwan, dumating sina Tobias, Sara, Raphael, at Hera pabalik sa Nineveh. Nagmamadaling lumabas si Tobot mula sa bahay, tinatawag ang kanyang anak. Ngayon ay kailangan mong gamitin ang mga mata ng isda, bulong ni Raphael. Kaya't giniling ni Sara ang mga mata ng isda hanggang maging manipis na paste. Umupo si Tobias sa tabi ng kanyang ama at ipinahid ang paste sa pagod at bulag na mga mata ng kanyang ama. Sandaling nagkakawag ang matanda, nakakaramdam ng hindi komportable sa paste. Matiyagang naghintay si Tobias. Nakita niya ang kakaibang malagatas na film na nasa mga mata ng kanyang ama na nagsimulang maglaho. Sa wakas, bawat mata ay tumitig sa kanya ng malinaw at maliwanag habang ang mga kaliskis ay nahulog mula sa mga mata ng matanda. Nakakakita na ako, bulong ni Tobot, tumayo at niyakap ang kanyang anak. Sa katunayan, siya ay nakakakita at marahil ay mas malinaw pa kaysa kay Sara o Tobias. Sapagkat nang tumingin siya kay Raphael, hindi niya nakita ang tribo na sumama sa kanyang anak sa napakaraming milya. Hindi, nakita niya ang isang lalaking kumikislap sa liwanag o ito ba ay ang araw sa likuran niya. Hindi nakita niya ang isang lalaking may pilak na pakpak, o baka ito ay dahil matagal na siyang bulag. Sa isang sandali, ang liwanag ay nawala at pati na rin si Raphael. Tumawa si Tobot ngayon na siya'y nakakakita na.